created. So sa ating verse, mabuted, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. No? Ano po ba ang old man? Of course, that is connected to Adamic nature. No? So, once a person na hindi pa ligtas, ay generation pa niya kay Adam. In Adam all die. So, lahat ng wala pang pangalawang kapanganakan, isa lang ang kanyang nature, Adamic nature. Amen? Pero noong siya ay naniwala sa Ebanghelyo or ikaw mismo na iniwala sa kasapatan na ginawa ng Panginoong Hesus, ikaw na ay may bagong nature. Amen? That is the nature ng Panginoong Hesus. Kaya ang isa sa mga ipakita natin bilang nagsasabi na naniwala sa Panginoong Hesus ay sabi niya, lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. So maraming mga gawain itong old nature na ito. At sabi ng verse 10, and have put on the new man. Sino po yung new man? Si Kristo. Which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. So, yun po ang ating standing. No? Ang standing natin, meron na tayong new man. Paano tayo nagkaroon ng new man? After believing the gospel of Christ. If any man be in Christ, is a new creature. May new man na siya. At sino yung new creature? Christ, the body of Christ. No? At sabi ng Bible ay kahit paman sino, Hudyo man or Hintil, verse 11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. So, yun po mapatid. Yun po ang pagtatapos ng verse. Kasi ang verse na yan, nagsimula sa verse 9. Ano ngayon, Kuya Joboy? Ang pangungusap ay matatapos sa isang tuldok. No? So, hindi pwede matapos ang pangungusap kung hindi matapos sa isang tuldok. Kaya, ang verse 9 is a new sentence. Kanya po, new sentence. Tingnan yung Bible nyo. Kasi sa verse number 8, tuldok po yon. But now, you also put all these. Ano yon? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Yan. Isa doon sa filthy communication is lying. Kaya next verse, verse 9. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Anong deeds? Yung anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication, and also lying. No? So, kasalanan ang pagsisinungaling, mga kapatid. No? Let's study about lying tonight. What is a lie? No? Ano po ba ang kasinungalingan? No? Let's go to the topic tonight. What is a lie? Parang wala sa akin dito. Oh? Kita nyo po yung word na lie? Nandun sa gitna ng believe. Yeah? Napansin nyo po? The word lie is in the midst of believe. Kaya huwag kang mag-believe agad sa isang salita dahil careful ka kasi sa gitna ng believe is lie. Kaya hindi basta-basta yon. Hindi pwede na parang Eva na talagang oo na agad siya dahil na-deceive na siya sa isang kasinungalingan na ginawa ng dyablo. The first liar, who is he? Satan. He is the first liar. And he is the father of lying. No? Sino ang ama ng kasinungalingan? Hindi ang Diyos, si Satanas. Okay? So, sana magbago na tayo pagkatapos nito. Mensahe na ito, no? Sana may epekto ito kasi si Satanas pala ang ama ng kasinungaling. Siya ang unang nagsinungaling sa Bible. No? Sabi ni Satanas, anong sabi ni Satanas? The first and the very effective tactic na ginawa ni Satanas para ang tao ay mahulog sa kasalanan is he used lie. No? Gumamit siya ng kasinungalingan. At sabi niya, when he said to Eve, ye shall not surely die. Kasinungalingan yon. Genesis 2:16. Pakita mo nga, Brad, ang sinabi ng Bible.
kung ikaw ay kakain sa pinagbawal ng Diyos, mamamatay or hindi? Parang hindi kayo nagbasa ng Bible Mamamatay or hindi? Yan. So, kahit marinig ko lang ng malakas para may affirmation ako na nakikinig din kayo. Amen? So, sabi ng Bible, Genesis 2:16 and 17, "And the Lord commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat." Sabi ng Bible, pero sabi ng mayroon siyang limitation. Okay, kainin mo lahat, but, so ang limitation, the word but. Ngunit, tama ba ang but? Ngunit? Tama, ngunit, "Of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Klaro? Thou shalt surely die. Pero the very tactic of the devil is nilagyan lang yan ng not. Then it is a lie na agad. Amen? Nilagyan lang yan ng not. Ye shall not surely die. That's a lie. Amen? Kasinungalingan yon. Huwag tayo susunod sa diablo. Mga anak, Joboy, pag sinabi ko, anong page ka na sa iyong study boy? Baka sinabi mo, Papa, 30 na Papa, pero 10 pa pala. Di ba? Kasinungalingan yon. At hindi pwedeng walang punishment. Di ba? So, lie is a serious crime against God. Because Satan is the one who first lied. He lied to Eve. He lied to Eve. Then Eve lied to Adam. Then Adam fell into sin. Who was the person being deceived? Not Adam, but Eve. Kaya mga babae, ba't mahaba ang inyong buhok? Ba't nagpapalda kayo? Dahil it's a picture na kayo ang unang na-deceive. It's a submission. Because man is over the woman. So, yun po, mabaded. That's a picture, mabaded, na submit kayo. She shall rule, or he, Adam, will rule over thee. Kasi siya ang unang nagpalinlang ng diablo. Kaya bantayan natin ang mga babae natin. Amen? Daughter, wives, mothers, they need men to oversee them. Because Satan is a very, very, tawag doon, subtle. Next slide, bro. So, lie is not telling the truth. Yun yung number 1. And Satan is the father of lie. You are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. Walang katotohanan sang Satanas. Lahat sa kanya kasinungalingan. For he speaketh a lie, and he speaketh of his own, because he is a liar, and he is the father of it. Sino po ang ama ng kasinungalingan? Si Satanas. Kaya wag nawa kasusunod kay Satanas. Amen? Ayaw ng Diyos na susunod tayo sa ating kaaway. Because God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So we need to have that. A person who was lied, siya ay nalinlang sa kaniyang relihiyon, na akala na makaligtas ang kaniyang grupo, nakaligtas ang kaniyang ginawang prayer, or sinner's prayer, or ano pa, water baptism, or ano pa, ang pagiging mabait. Satan lied to you. Amen? Kaya, mga kapatid, meron tayong mission. Ang mission natin, buksan ang kanilang kaisipan. Paano? By the preaching of the gospel. Amen? Because Satan, the God of this world, hath blinded by lying the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel should shine unto them. So who is the father of lie? Kuya Jaire, sino yung ama ng kasinungalingan? Huwag kang magsinungaling, no? Si Satan. Kaya kung mag-lie ka, that is a satanic activity. Next. No, not only lie is not the truth,
lie. The father is Satan. Beguiling is another word of lying. When the Bible says in Genesis 3:13, and the Lord God said unto the woman, what is this, or what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me. You know, the word lie is not written in that Genesis chapter 3 na noong nilinlang niya si Eva. Pero ginamit ng Bible, association ng word lie is beguiled. So beguiling. That's the English word ng another word ng kasinungalingan, lie is beguile. Hindi ko alam kung anong Tagalog. Tanggapin na lang natin yan. No? Parang silpy ba? English, pero wala understandable na. Amen? Beguile. So, huwag kayong magpabigail sa Satanas. Huwag tayong magpabigail dahil ang kahinatnan ay hindi maganda. Next. Ayan. Sarap na ng hangin at pahinaanan kayo, parang maantok kayo, no? Kasi si Satanas hindi masaya dito. Siya ang na-expose. Huwag kayong magpalinlang, no? Focus lang kayo. Okay? Next. Denial. Tama ang spelling kung denial? Tama. Is another word of lying. Because the first murderer is a liar. Sino ang first murderer na tao? Si Cain. Siya ang unang pumatay ng tao. Nakapatay na ba kayo ng tao? Sana hindi. Huwag niyo akong patayin, ha? Pastor! Grabe mukha mo, Pastor. Mukha mo pa lang. Huwag niyo, no? Sana kung dito sa harap ay ginakuan niyo na ako, di man? Parang ayaw namin sa pastor namin. Grabe mag-preach. Sakit. No, hindi ako kaaway nyo. Ang kaaway natin is spiritual wickedness. Amen? I'm just preaching. The Bible says, saan si Abel? Sabi ng Diyos kay Cain, hindi ko alam. Yan, kasinungalingan na yon. Sinong nagbasag ng baso dito? Ay, ba hindi ko alam. Natakot. Kaya mamaya, bibigyan kayo ng reason. Bakit makapagsinungaling ang tao? Meron doon sa next verse natin. Bakit kaya nagsisinungaling ang tao? Nandoon. Ating pag-aralan. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsinungaling dahil gawain yun ng mga murderer. Gawain ng mga mamamatay tao ang mga kasinungalingan. Kaya magsabi talaga kayo ng totoo, mga kapatid. Amen? Don't tell a lie. Sabihin nyo, parang hindi ako nagsinungaling, pastor. Parang hindi ako yan. No, mamaya, sabihin natin, nasa Bible lahat ito. No? Sabi ng Bible, I know not. Hindi ko alam kung saan ang kapatid ko. So that's the tactic of the murderer. Para hindi siya makulong. Ngayon, ikaw ba ang pumatay? Aba, hindi ko alam. Ayun. Kasi ayaw talaga niyang makulong. No? Kasi gusto niyang pumatay at ayaw niya makulong, magsinungaling na lang. So don't be like Cain. Because denial is a sin of lying. Next, Brad. What qualify you to be a liar? Ano ba ang mga qualification ng liar? Bakit tawagin kang sinungaling? Ito yon, if you do or if you say a word that the Bible doesn't say about it. Bakit? Sabi ng Proverbs, basahin natin. Add thou not unto his words. Huwag mong dagdagan ang salita ng Diyos. Lest he reprove thee, and thou be found a liar. So madami ngayong mga sinungaling. Dahil magsasabi sila na ganito ang sabi ng Biblia. No? Pero hindi pala sinabi ng Biblia. Dinagdagan lang nila. Mabatid, no? Dinagdagan na lang nila. Kaya mabatid, kailangan nating mag-aral ng Bible. Kasi baka pag hindi natin ma-check, hindi tayo Berean laga. Wow, Berean ako. Ako'y membro sa Berean Baptist Church. Pero hindi nyo siliksik ang sabi ng Bible, baka malinlang ko kayo. Baka may mga bagay akong nasabi na wala pala sa Biblia. No? Kaya check from time to time, baka yung mga sinasabi ko ay hindi akma doon sa Bible at sabihin mo, Pastor, parang may tanong ako doon si sinabi mo, Pastor. O, ganon, di ba? So, be careful kasi ang ating pagpunta, hindi religion. You know, pagpunta nyo dito, hindi religion ito. Relationship ito. Kapatid, we are not in the religion. We are in a relationship. Kayo po ba ay may asawa?
Mga husband, nag-amen. Oh, parang ayaw mag-amen yung mga husband iba. Kayo po ba ay may pamilya? Kayo may pamilya. Amen. Mahirap kung walang pamilya. Para kang lumabas sa kawayan na ano tawag doon? Nasipak? Ano tawag doon, bro? Kawayan. Parang sikuan ba? Movie. No? So tayo po ay may pamilya. May pusod tayo. No? Galing tayo sa isang pamilya. So we are in a relationship. Not only na meron kayong pamilya, meron kayong church. Ang church hindi po relihiyon. Relationship. Amen? Amen? So sana kapatid, magmahalan tayo. Hindi tayo magsinungaling. Hindi tayo mag-add the words of God. No? Next to that, what qualify us na maging liar tayo is kung mag-deny tayo kay Kristo. Let's read. Ready, go. 1 John 2:22. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. He is. Ayan, imagine nyo po, kung mag-deny ka kay Kristo, nga si Jesus ay Kristo. Ano po ba yan, Pastor? Kasi dati, ang akala ko lang talaga, bata pa ako, ang Christ ay apelido. Yun lang akala ko, kasi bata pa ako dati. Sino ba yan si Jesus Christ? Akala ko yung Jesus pangalan, Kristo apelido. Parang ako may pangalan, may apelido. Yun ang alam ko, bata pa ako dati. Pero, ang The Christ pala, ang title nito ay siya yung pinili ng Diyos. Siya yung anointed ng Diyos, na siya yung Messiah ng Panginoon. The Christ, the anointed one. The anointed, just like Lucifer. The meaning of Lucifer is the anointed cherub that covereth. No, the Lucifer word is not bad. It's not bad in the Bible, but the action that he did is a bad. He made himself Satan. Because Lucifer said, I will like be the Most High. Ako, gusto ko maging Diyos. Palitan ko ang Diyos. Kaya the action of Lucifer, that's bad, and he is now Satan. But the word Lucifer alone, ang meaning nun is the anointed cherub that covereth. No, the anointed one. Saan siya napunta? Dito siya tagabantay sa earth. Pero si Christ, siya yung Messiah, the anointed of God, and the King of Kings and the Lord of Lords. And He is the Son of God. Siya ay Diyos. Mapatay, dito sa simbahan natin, sinasamba natin si Kristo. Amen? Because if you worship Christ, you worship already the Godhead. Because God is indwelling in Christ bodily, and He is now in heaven seated at the right hand of God. Kaya nga, mag-pray ka, Kuya Joboy, Kuya Jaire, let's this pray in the name of your Son, Jesus. Because everything, mga kapatid, ay nandoon sa lahat ng plano sa Panginoon, doon nakaangkla kay Kristo lahat. Amen? Because He is the express image of God. Kaya kung mag-deny ka na si Kristo ay Diyos, then you are a liar. You are the Antichrist. Next, Brad. Now, let's go to the Bible, kung ano ang sinabi ng Bible pag sa topic natin na kasinungalingan or lying. Number 1, God hates lying. Proverbs chapter 16, verse 16 to 17. Proverbs 16, verse 16 to 17. Basahin po natin, mga kapatid. Para tayo hindi mantok dahil tayo po ay inulan. No? Sana marinig niyo po. Ay dahil sa ulan medyo kuan. Sabi ng Bible, these 6 things doth the Lord hate. Ano po 'yon? Una, 7 are an abomination unto Him. Next verse. A proud look. Next, a lying tongue. Ayaw ng Diyos na tayo ay magsinungaling dahil hate po niya 'yon. Ayaw ng Diyos 'yon. He hate lying tongue. Next, Brad. Anong next doon? Anong next sa verse na binasa natin? Okay? Okay, let's read the next verse. Proverbs 12:17. Basahin po natin lahat. Ready, go. He that speaketh truth sheweth forth righteousness, but a false witness, deceit. Mga kapatid, hindi maganda yan. God hates deceit. But the one who speaks truth is righteous. Sige, Brad. Continue, Brad.
Proverbs 12:22. Basahin natin. Ready, go. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. No, that is not good in the sight of God. He hates sin of lying. No? Hindi po niya palagpasin yan. May punishment po yan. Mamaya, sabihin natin kung ano yan. No? So in that verse alone, makita natin na God hates lying. No? Next to that is Proverbs 30 verse 6. Binasa na natin kanina. Add not thou unto His word, add thou not unto His word, lest I reprove thee, and be found a liar. So God hates lying. So these are verses very clear, mga kapatid, na ang Diyos ayaw niya ng kasinungalingan. It does not matter kung maliit na kasinungalingan or malaki na kasinungalingan, kasi ang kasinungalingan ay kasalanan. No? There are studies, no? Sabi ng itong mga books na ito, that 9% of those surveyed lie routinely about matters they consider trivial. 36% lie about important matters. 86% lie regularly to parents. Yan. 75% to friends. 73% to siblings. 69% nagsisinungaling ang bawat mag-asawa. No? Mag-asawa na mismo, nagsisinungaling pa. No? Parang ako kanina, nakapagsinungaling ako sa asawa. Tumay. Sabi ko, sabi niya, kunti, ang oras nga tayo mag-usap, no? So, nakapagkuhan ako sa kanya para lang hindi siya magalit. No? Minsan, ang mga husband nagsisinungaling para ang asawa hindi magagalit. No, wag naman ganoon mga asawa. Ako'y nagawa, pasaylo ako, asawa ko. Para lang na hindi makakuan ba, magalit. No? So that's not good. I should repent of that. I will not do it again. Because, sabi ng kuan dito mga kapatid, isang survey nito, based on survey, sabi niya dito, based on studies performed in the past, estimated 60% of adults can have 10-minute conversation without lying at least once. No? Sabi nga niya, 60% ng adult daw, within 10 minutes of conversation, may isang sabi doon na kasinungalingan. Within 10 minutes, baka bantayan niyo yung kasama mo. 10 minutes na, baka may kasinungalingan kang ginawa. So, mga studies, hindi yan totoo lahat, mga kapatid. Idea lang yon. Pero ang totoo dito sa Bible. Mangyari yon or pwedeng hindi mangyari. No? So, dito tayo mga kapatid sa next. Lie, don't last. No? Lies, don't last. Yun yung next na description. Ang kasinungalingan hindi magtatagal dito sa lupa. Sabi ng Bible sa Proverbs 12:19. Proverbs 12:19. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. So hindi po tumatagal ang mga sinungaling. Wala pong empleyado or guro or negosyante, bro. Walang tatagal na negosyo kung ikaw ay nagsisinungaling. Wala pong tatagal na empleyado kung ikaw ay nagsisinungaling sa iyong kumpanya. Ikaw ay mahuli, tanggal ka. Wala po. Pastor na sinungaling, gagawin ng Panginoon ang lahat para matanggal ka dyan. Amen? Halimbawa, mayroon akong ginawang krimen, a crime. Tapos nagsisinungaling ako sa harap nyo. Pero God will manifest it by and by. Amen? Kasi walang sinungaling na tatagal. Walang aso na makumkumba. Ano na? Sa Bisaya, Tagalog. You cannot contain the smoke. Amen? Lalabas ito. Next, verse, Proverbs 21:6. The getting of treasure by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death. Yan, getting treasure by a lying tongue. Imagine mo, Dad, naghahanap buhay tayo. At sa paghahanap buhay natin, kasinungalingan ang ating gamit, it will not last. It is a vanity tossed to and fro of them that seek death. So the truth
will eventually come to the surface and lies will be exposed. So, kapatid, ang kasinungalingan ay hindi po yan matago. Truth is light. Ang katotohanan ay liwanag. Ito ay magpag-expose sa kasinungalingan. Kaya marami pong nayayanig during the pandemic dahil nung nagturo si Pastor Anton doon sa pastoral house, gawa siya ng studio. And sabi niya, the New Testament Salvation, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Ang daming na bukas na mga mata nun. Dahil akala nila ang kaligtasan ay ganito, ganyan, ganyan. Pero nung na-expose sila sa Bible, bang, nagulanta ang mga nagtuturo ng kasinungalingan. And they hate Pastor Anton, but they cannot destroy the truth. Amen? They cannot destroy the truth. Because all of us, sabi ng Bible, either we are of the truth, you cannot do against the truth, mga kapatid. Sabi ng Bible that God hates lie don't last. Ang kasinungalingan hindi magtatagal. Number 3, liars cannot be trusted. Liars cannot be trusted. Kaya mga kapatid, sana sa atong pakipag-relationship sa bawat isa, the more we go together as a church, the more we trust each other. Hindi yung, ayaw ko yan. Parang hindi ako kampante sa kanya. Sana mag-improve tayo. Amen? Because ang ating mga failure being sometimes lying, no? Kasi ang isang Kristiyano, hindi ibig sabihin na hindi na makapagsinungaling. No? Kasi once a person got saved, there is an old nature na nasa kanya. Pag may old nature nasa kanya, minsan lumalabas yun. Kaya sabi ng Bible, put off that old nature. I-off mo sana. Huwag mong i-on. Kasi kung i-on mo, yun, makapagsinungaling ka. Makapagmalisya ka. Ang daming mga works of the flesh na tinutukoy doon. So, isa na yun. Pero it's not an excuse, mga kapatid, na habang nasa lupa pa tayo, ay gagawin natin. There must be a battle. Huwag kang susurrender. There is still a fighting chance against lie. Amen? Huwag kang magsinungaling agad. Kung mayroon kang nagawa na mali sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong katrabaho, or kahit kanino man. Because liars cannot be trusted. According to Proverbs 14 verse 5, a faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. So hindi po siya a person na pwede kang mag-trust kasi ang tao na sinungaling ay palagi siyang nagsasabi ng kasinungalingan. So he will always utter lies. No? Pero ang tao na matapat sa Diyos ay totoo ang sasabihin niya at totoo ang kanyang ipamuhay. No? Proverbs 14 verse 25, a true witness delivereth souls. Look at your Bible kung hindi niya kaya ni Brother Johnson na i-share. Okay? Proverbs 14 verse 25. O, nandiyan na pala. Ready? Basa? Go. A true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies. So, hindi po siya pwede kang manalig sa kanya dahil siya po'y palaging nagsisinungaling. Pero kung ikaw ay faithful na witness, ang lahat ng tao na pwedeng makapakinig sa iyo, lalo na kung mag-share ka sa totoong kaligtasan at hindi ka sinungalingan ang iyong sinasabi, pwede siyang maligtas ang kaluluwa kung gospel of the grace of God ang tinuturo mo. So, ang gospel of the kingdom, ituro mo sa panahon ng gospel of the grace of God, kasinungalingan yon. Yon, agree ang langit. Nga ba din? Buti ng langit, nag-amen. Kayo parang, So, sabi ng langit, amen. Ang Panginoon na yon. Amen? Because the Lord thundereth. Proverbs 19 verse 22, ready, go. The desire of man is his kindness, and a poor man is better than a liar. Yan, so mabuded, liars cannot be trusted. Kasi mas okay pa ang isang taong mahirap kaysa doon sa sinungaling. So that's what the Bible says. Poor people were looked down upon. Yet God tells us that it's better to be a poor than to be a liar. Maraming tao na nagnanakaw sa pamamagitan ng kasinungalingan because ayaw nilang magutom. Mas maganda pang magutom
kaysa magsinungaling. Amen? Jaire? Mas maganda pang magutom kaysa magsinungaling. Nag-imin ang langit, Jaire. At sino ang kumuha ng bread dito na hindi para sa kanya, para sana kay Joy Joy? Ay, hindi ko alam. Nagsinungaling si Jaire. No? At sabi niya, ako ay poor. I am hungry. I need to eat. Yan, amen. Sabi na langit, amen. I need to eat. At sabi ni Jaire, kakainin ko to. Nung kinain niya, tinanong, sinong kumain ng pagkain ito na hindi sa kanya? Ay, hindi ko alam. Ayan. So, kasinungalingan na. Dahil nagutom siya, pobre siya, he is poor in his stomach. He has pain. May pain sa kanyang stomach. Gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Eh, nakita niya hindi para sa kanya, kinain niya. Di ba, Jere? So, don't eat that is not yours. Amen? Example lang yon. Sabi ni Papa, parang hindi naman ako gumawa niya. Example lang yon, Jere. Para kung tagalagang gawin mo, hindi dapat gawin because liars cannot be trusted. God hate lies. Lies don't last. Liars cannot be trusted. Liars will be punished. Siya po ay dapat parusahan. Proverbs 13 verse 5, a righteous man hateth lying, but a wicked man is a loathsome and cometh to shame. No? Cometh to shame. So yun po, kapatid. No? Sabi ng Bible, Proverbs 19 verse 5. Proverbs 19 verse 5. The Bible says, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not. Yan, hindi ka pwedeng takas. Lahat ng sinungaling ay dapat parusahan. Kung hindi man ikaw maparusahan sa lupang ito, ang Diyos mismo ang magparusa sa iyo. Mamaya sabihin natin kung ano yon. No? Kung meron kang nagawa sa buong buhay mo na hindi alam ng tao, pero alam ng Diyos. Mga anak, may mga bagay kayong ginawa sa inyong mga ama, sa inyong ina, hindi alam nila, pero alam ng Diyos. Don't ever tell a lies to your parents because all lies will be punished. Sabi niya, he that speaketh a lies shall not be unpunished. Negative versus negative equals positive. No? Sa sentence, parang ganun sa mathematics. A false witness shall not be unpunished. So, paano yun? Paano yun itagalog? Tanggalin natin yung not at tanggalin natin yung an. So, ang isang tao na nagsisinungaling, siya dapat ay maparusahan. Yan. Parang mathematics ang English eh. Shall not. Then, para sakto ang kanyang message, unpunished. Tanggalin mo yung not, tanggalin mo yung an. Kaya, the liar will be punished. Yun po ang pagkaintindi ng Holy Spirit dyan. Sabi ng Proverbs 19 verse 9, sabi ng Bible. At tapos na po yan? Tapos na, yan yun. Proverbs 21 verse 28. Proverbs 21 verse 28, a false witness shall perish, but the man that heareth speaketh constantly. So, ang tao na nagsisinungaling, mali ang kaniyang sinabi sa witness, sa court of justice, siya po ay maparusahan at mapahamak. Kaya wala pong Matubato. Ano si Matubato? Kalimutan ko sa Senado. Ano yung Matubato? Hindi. Yung si Matubato nga nag-witness ba? Extrajudicial killing. Na taga Davao. Di ba? Marami na akong napatay, sir. Di ba? Sabi na. Alam mo yun? Sa Senado, si Bato-Bato, marami na akong napatay, sir. Ganun pa siya. So, ang dami. Pero, napahamak pa rin. Bakit? Na-expose nagsinungaling pala. Kaya niyo po, kapatid? Kaya, lahat ng mga na-expose, kulong. Panahon ni Duterte. Alam mo yun? Panahon ni Duterte. Daming Senado yun Senate hearing, ang dami. Pero kung iyan ay talagang nagsisinungaling, i-expose sa unahan, kulong ang labas. No? Kulong ang labas. Kasi una, baka binayaran lang. Punta ka lang doon sabihin mo ito. So, mabuded, sabi ng Bible, kung ikaw ay false witness, mapahamak ka. Kaya, hindi pwedeng magsisinungaling. It is a damaging act. Mabuded. No? Next to that is, not only the book of Proverbs tells about
there is a punishment of lying. Look at Sapphira, no? Si Ananias at si Sapphira, look at. Sabi ng Bible, dito sa, because God shall search it out. Oh, kung ikaw po ay magsisinungaling, ay siya po ay ang Diyos na kaya niyang tuklasin yan. Oh, sabi ng Bible, Psalm 44 verse 21, God can search this out, for He knoweth the secrets of the heart. Look at lying by Sapphira and Ananias, Acts 5. Kaya nilang magsinungaling harapan ng Holy Ghost? No, hindi mo kaya. Ang sabi ni Pedro, sabi ni Apostol Pedro, kahit paman magsabi ka sa iyong asawa at kayo lang nakakalam, kayong dalawa lang, ang Diyos sa langit ay nakikinig. Sabi ng Bible, when Ananias and Sapphira, Sapphira naman, nagsinungaling dahil Sapphira. Oh? Kaya sabi niya, and Peter said, Ananias, verse number 1 muna, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a position and kept back part of the price, his wife also being privy to it. So silang dalawa ang nagkaintindihan, mga mag-asawa. Huwag sana kayo magkaintindihan na magsinungaling. Amen? Kaya asawa ko, palaging nagre-rebuke sa akin. And ako din nagre-rebuke sa kanya. Kaya 2 are better than 1. Amen? Nawala si Brother Josh. No? So 2 are better than 1. Pero ito, mga kapatid, dalawa na nga sila, nagsisinungaling pa. They are lying against the Holy Ghost. Sabi ni Peter said, Ananias, why hast thou Satan, who is the father of lie? Satan. Kaya kapatid, that's the act of satanic decision na ginawa nila. Fill thine heart. Ang sabihin doon, ang isang tao, hindi na maposes ng dyablo. Pero pwede siyang lagyan ng mindset ng dyablo. Filled with the mindset of Satan. Lying. Kaya wag sana tayong gano'n, no? Sabi ng Bible, Satan filled the heart of Ananias and Sapphira. Ang nangyari, nagsinungaling sila agad. Kasi, who is the father of lie? Satan. Kaya huwag kayong magpalinlang kay Satanas. Pupunuin kayo ng kasinungalingan. No? Pupunuin kayo ng kasinungalingan. Sabi ng Bible, to keep back part of the price of the land. And why is it remain? Was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. So anong punishment nila? During this time, ay nandito pa yung re-offering of the kingdom. Ano nga yung kingdom gospel? Merong kaakibat na signs, wonders, and miracles. So, klarong-klaro po sa boundary ng Panginoon. The cross is the boundary of the New Testament and the Old Testament. Pero ang dispensation is transition. May transition ang pag-dispense sa truth. Kasi sa panahon na wala pa si Pablo, Acts chapter 5 pa ito, ang mindset nila, kingdom. They are taught by God about the kingdom coming. And they are preaching to those Jews, to the Israelites. So merong signs, wonders, and miracles ito. Means patay agad. Wala na tayo ngayon. Pero ang iyong buhay ay spiritually. Ang manner, ang service natin, ano ngayon to? Spiritual service is dead. Yun kanina. Christian death, the service. Kaya yun po ang namamatay sa atin kung tayo po ay nagsisinungaling sa Holy Ghost, yung ating Christian experience. Wala tayong peace of God. Ang isip natin, ang ating sarili lang. Sabi ng verse number 5, Ananias, hearing these words, fell down. Yun ang punishment. Because liars will always be punished, and gave up the ghost. And great fear came all of them that heard these things. Mga kapatid, not only Ananias, the husband was dead, but also the wife was also died. So, namatay din ang kanyang wife. So, silang dalawa. Mga kapatid, sana tayo po ay mag-repent. No? Repentance is biblical. First, repentance to the acknowledging of the truth. Salvation ang result. Ano nga yung i-repent mo? Na mali ang iyong katuruan na iyong object ng iyong pinaniwalaan. Mali. Akala mo maligtas ka dahil ganito. Dahil ganito ang ginawa mo.
kundi naniwala ka lang. So that is repentance to the acknowledging of the truth. Ang second repentance is every day. Don't lie. Amen? Don't lie. Don't lie. Huwag kang magsinungaling. Huwag akong magsinungaling. Huwag tayong magsinungaling. So, that's the act of repentance. No? Mali yun. Hindi ko nagawin yun. Ganon, mga kapatid. Next to that is, number 7. Number 7 is, it's one of the sin, yun yung sinabi ko sa iyo kanina, that qualify a person to be in the lake of fire. Marami mang klaseng tao sa mundo, magsabi na, hindi naman ako mamamatay tao Revelation 21 verse 8, tingnan niyo po. Hindi naman ako nagnakaw Hindi naman ako ganito ganyan. Bakit ako maimpyerno? Wala? Maraming sabing gano'n, di ba? Bakit magsabi ang Panginoon maimpyerno ako? Ano ba? Nakita mo ba akong pumatay ng tao? Wala nga akong kaaway di ba? Ganon. Pero isa lang kasalanan pala, qualify you to be in the lake of fire. Ano yon? Sabi ng Bible, the fearful, the unbelieving, and the abominable, and murderers. Hindi man tayo pumatay, hindi man tayo taga-sikihor, warmongers, or sorcerers. Mga sorcery. Yung mga sikihor na mga, or anong bang mga, na-known kasi yun pero hindi naman bad ang sikihor. Meron akong sikihor tour package Gusto niyo pumunta doon? Libre tusok. Libre dal. Pag-uwi. No? Joke lang. Isinon kasi dati ang sikihor, isa lang ang ospital. Isa lang ospital doon. Hindi masyadong sa dati doon, isa lang ospital. So ang mga tao na malayuan sa ospital, dito na lang ako sa kapitbahay ko. At sabi niya, ay may ginawa niya sa'yo. Ito yung ginawa niya. Mag-upir ka ng manok. Ganon. Kaya na-known siya. Na-known siya sa mga dal, mga ganon. Kasi akala niya kasi ang layo ng ospital Tapos walang transpo. Ganon ang sabi ni pastor nga nagpunta ako doon. So mga sorcery, hindi naman tayo taga-sorcery, hindi din tayo nagsasamba ng ganito. Pero kung kahit pa man na hindi ka gumawa, pero isang kasinungalingan lang pala, at sabi ng Bible, pwede ka na mapunta sa lake of fire. That's the greatest punishment. Pinakamalaking kuwan kaparusahan ng tao. Pero ang tanong, bakit hindi tayo maimpyerno? Tayo po'y nakapagsinungaling na. Gaya yung sinabi ko sa inyo kanina, dalawa po ang dapat intindihin. Ano ngayon? 3 salvation. Ano ngayon? We are saved from the penalty of sin. When Christ died at the cross, while He was on the cross, ay lahat ng kasalanan natin na kasinungalingan nandun na sa Kanya. It was imputed unto God because God is holy and He demands holiness and God is justice. He demands justice at dahil tayo ay makasalanan, dapat tayo ay parusahan. Si Kristo na ang naging kasalanan natin. At siya dapat na walang kasalanan, siya ay naging kasalanan para sa atin. At noon nalaman natin yung magandang balita na mayroon ng pumalit sa ating parte, naniwala tayo. Dahil yun laang ang dispensasyon or plano ng Diyos sa kapanahunan natin ngayon na pagtiwala lang, walang contribution sa ating gawa. Dahil ang kaniyang anak na mismo ang bumaba at naging tupa at naging kordero ng Diyos at siya na ang nagtanggal sa lahat ng kasalanan natin na pwede tayong dadalhin sa lake of fire. At tinanggal na lahat, past, present, future. At nung tayo po'y naniwala, hindi tayo exempted sa power of sin. Ano ngayon una? Penalty. Pangalawa, yung power. Every day we live. Every day, nasa lupa pa tayo. At nakarinig pa tayo ng mga thunder sa langit. Subject pa tayo sa mga kasalanan na minsan, nadadala tayo sa nature ni Adan. Instead na nature ni Kristo ang ating ipamuhay. Kaya, hindi yun makapag-impyerno sa atin dahil ang penalty na bayaran na ni Kristo. Pero ang power ng kasalanan makapag-cold sa iyo, makapagpalamig sa iyong Christian na pag-walk. Pero huwag kang mag-alala, one day, tatanggalin tayo ni Kristo dito sa lupa at wala na ang presensya sa kasalanan. Ano ngayong una? Penalty, impyerno. God paid the debt He did not owe. I owe a debt I could not pay. Even a lie is a debt, utang. Pero hindi ko kayang bayaran, lake of fire. But He paid my debt. In whom we have redemption through His blood. Even the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kaya pwede na tayong punta ng langit, hindi dahil tayo ay hindi nakapagsinungaling, kundi tayo man ay sinungaling pero binayaran na ni Kristo lahat yon.
At ngayon na ako'y nanampalataya na at ako'y anak na ng Diyos, hindi exempted ako sa mga kasalanan na yon. Pero hindi yun lisensya. Will God allow you to sin because you are under grace? God forbid. How shall you that are dead to sin live any longer therein? Patay ka na sa kasalanan, hiwalay na kayo sa kasinungalingan, bakit ka magkakapagbalik doon? Divorce na kayo doon, si Kristo na ang iyong husband. Amen? Huwag kang magkipagbalikan. Sino ang mga may old past ka pa doon, brother? Brother Jem, baka may mga old ka pa dati. At sabihin mo nakipag-text ka pa. Huwag! Kaya nga mga wife natin, di ba? Kumusta yung mong cellphone? Ay, hala na-lock. Sabi ni wife, hindi ko alam ang password. Baka may tiga-tago-tago ka. Di ba? So, ganun ang Kristiyano. Parang ganun, no? Huwag magtago-tago. Bakit? Hindi yon kalooban ng Diyos. Pero one day, tatanggalin niya tayo dito. At dadalhin niya tayo sa langit. Next to that, mga kapatid, is ano ang attitude natin towards sa kasalanan? Ano bang attitude natin? Kasi one another principle nga eh. Number one, we should desire to obey the Lord and not lie. Magsimula yan sa puso every day. Lord, as we wake up in the morning, sana pag sabi mo, Lord, sana hindi ako man nagsinungaling ngayon. Amen? And sabi ng Bible, after David sinned against Uriah, at dahil kinuha niya si Bathsheba, dahil nung nakita niya na maganda at pinapatay niya yung husband, so murder yung ginawa niya. No? Nabasa natin yon sa Samuel na nag-reading tayo. Then when he was confronted by Prophet Nathan, anong sinabi ni Prophet Nathan? Ikaw yon, David. No? Sabi ni Prophet Nathan, may isang tao na mahirap, merong tupa, may mayaman, maraming tupa, at nung may bisita siya, kinuha pa yung isang tupa ng nagkaisa nga lang kinuha pa lang. Sabi niya, pambihirang tao yun. Hindi pwedeng mabuhay yun, mamamatay yun. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Kinuha mo si Uriah, namatay siya. Ha, ako pala yun. Kaya sabi niya, Lord, thou desirest truth in my inward parts. Kaya after nalaman niya na nagsisinungaling siya, doon nalaman niya na may desire dapat. After getting saved, ang desire mo is dapat natural. Alam niyo po, ang tao na hindi pa saved, pilitin mang hindi niya magsinungaling, ay magsinungaling talaga siya. Parang inom yan eh, di ba, bro? Sinong nagiinom dito dati ng alak? Ng sigarilyo? Dami. Iniinom ba ang sigarilyo? Hindi. I mean, nagsisigarilyo. Amen? O ano pang klaseng bisyo na meron kayo? Kung wala ka pang Espiritu ng Diyos, hindi ka paligtas, no? Hindi ka pa nakarinig ng gospel, hindi ka naniwala, you reject the gospel of Christ. Kapatid, yung desire mo ay pilit, hindi po natural. Pero kung ikaw ay may nature na ni Kristo, natural yon. Hindi ka na, ang tawag doon, hindi ka na sabihan na huwag kang magsinungaling. Kahit walang tao, bro, ng makatingin sa'yo, hindi ka talaga magsinungaling. Bakit? There is a desire that is in you. And that desire is to obey. Every day yan ang Holy Spirit magsabi, wake up ka na, obey the Lord, pray ka, basa ka ng Bible. And say I love you to your wife. Love you. Once in a blue moon rin yan, Pastor. Mag I love you or say I love you to your children. Good morning to your parents. No, a desire, a good desire. No? A good desire. Not a lie. No? Hindi ka sinungalingan. Sana mapatid, that's our prayer. Lord, that our desire is not to say a false statement but a truth, the Word of God. Sabi ng Bible, dapat tanggalin yan sa atin. Put away lying. Speak every man truth with his neighbor. Ano ang reason? For we are members one of another. Para kang, ang nangyari, parang ang kamay, pag sinabing nagutom na, nagsabi ang kamay, ayaw kong maghawak ng plato or kaldero, magluto, ayaw ko. So, doon, hindi siya parang he is telling not the truth na dapat hahawak talaga siya. Para saan ang kamay? Hahawak. Yun ang katotohanan di ba? Hahawak, sabi ng kamay, ayaw ko, hindi ako hawak. Yung bibig mo lang, pahawak mo. Doon nag-away na. That is not telling the truth. Amen?
Kaya ang tao, kung normal ka, hindi ka magsisinungaling sa kapatid mo. Bakit? Parang kamay ba? Tumutulong sa katawan. Amen? Hindi siya nananapak, kundi humahawak lang siya kung anong gusto nang para ikakalago sa katawan. Next to that, mababait, number 2, hindi mo ito mahaba ang ating conclusion. Additional sa desire is lie not one to another, seeing that you put off the old man with his deeds. Lying is a part of a sinful nature. If we have truly put off the old man as we have supposed to do on our daily basis, lying will not be part of our life. So, yun po mababait, na dapat nating tanggalin yan sa ating manner. Kasi hindi po yan maganda, may damage po yan sa relationship natin. Kung tayo nagsisinungaling sa isa't isa, ang ating mangyari, ma-dissolve itong Berean Baptist Church. Kasi nagsisinungaling tayo. Kaya na sinabi ko sa inyo, mayroon akong ginawang krimen. Tapos nagsisinungaling ko sa inyo, hindi tatagal to. Walang good testimony ang church na ito. Bakit? We are lying one to another. Amen? So, next to that, number 2 na tayo is, we should pray for victory over lying. No? Sabi ng Proverbs 30 verse 8, sabi ng Bible, basahin natin, remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. So, mga prayer po yan ng isang nag-write or nagsulat dyan. Na Lord, sana tanggalin mo ito yung mga vanity and lies sa akin. What a prayer. Pwede i-pray pala yan. Na Lord, tanggalin mo itong nasa aking mga manner, Lord. Sana ma-mortify ko. Matanggal tong mga weakness or mga tawag doon, mga struggle. Sana manalo ako over this. Because that's start in a desire and reckoning na ikaw ay bago na, hindi na ikaw namuhay sa iyong sarili. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ. So siya na nawa na ma-reckon mo nga si Kristo pala ang ipinamuhay mo, panalo ka na. Talo mo na ang kasalanan. Kung reckon mo nga si Kristo pala ang ipinamuhay mo. Amen? So, Lord, sana i-remove mo. Huwag mo sana akong bibigyan ng kayamanan na sobra na baka ako ialis sa church at hindi na ako mag-church. At huwag sana akong pahirapin. Baka yung magnakaw ako. Amen? Tama lang, Lord. Negosyo nga makabayad sa utang. No? Parang wala kayong utang, no? So, makabayad sa utang, no? Poverty. Sana hindi ako, katamtaman lang, Lord, na makabayad ako sa lahat na akong kailangang bayarin. So, hindi naman na magsinungaling tayo na wala tayong babayaran, but God is the one who gave us victory na hindi tayo makakapagsinungaling. Psalm 19 verse 14, ito yung prayer natin. Go. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. So prayer po yan, mga kapatid. Prayer po yan. Sana ang aking mga bibig, ang aking nasa puso, Panginoon, katanggap-tanggap sa iyong harapan, hindi ka sinungalingan. Ating ipag-pray, Lord, mayroon ako mga honest na mga sabihin sa iyo, ito yung struggle ko, Lord. Hindi ako nagsisinungaling. Imagine mo, sa prayer, nagsisinungaling pa tayo, tapos ang Diyos ang kausap natin. Mahirap yun. Imagine mo. So sana, kapatid, ang Diyos na ang kausap natin. Wala nang kasinungalingan, Brad. Hindi mo pwedeng magsinungaling ka, Diyos mismo ang kausap mo sa langit. Kaya sabihin mo na lang, Lord, sana katanggap-tanggap ito. Well, hindi ka sure ba? Yan katanggap-tanggap ito sa iyong harapan. Yun na lang. Kasi hindi ka sure Lord, baka mali itong ask ko sa iyo kung tama ba ito. Ikaw nang bahala, Lord. Ganon. May tawag nga, unspoken prayer request, di ba? Baka hindi acceptable sa iba. Ang Lord na ang makaintindi nun. Pastor, lalo na si Pastor, hindi ako i-prayer request nito. Pastor pa. Ganon. So, Ted, kung may mga bagay kayong hindi mo masabi sa akin, sabihin nyo sa Diyos. Amen? Sabihin nyo sa Diyos. Kasi ang Diyos natin nakakaalam sa lahat. Ako hindi ko alam. Nandito lang ako. Wala naman ako spy camera. Ano ginagawa ni Sister Emma? Ganon. Hindi kaya ko. Sister Emma, no? Hindi ko kaya. Kaya ikaw na lang. Lord, katanggap-tanggap pa ito, Lord. Ikaw nang bahala. No? Last but not least, ito ay sa number 4. Meron pang kuhan. Manifest the nature of God in you. Ano bang nature ng Diyos? Let's read. Ready, go.
Romans 3:4, God forbid, yet let God be true, but every man a liar, as it is written, thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. So, sana ang nature ng Diyos ay patuloy ipalabas natin. Ha? Anong nature ng Diyos? Hindi siya sinungaling. Dapat yun ang lalabas sa atin palagi. Yung God-like, Christian-like. Amen? Hindi siya nagsisinungaling. Kasi ang tao, may tendency talaga na hindi tama ang sinabi. Kaya, let that nature ay mag-manifest sa atin. Number 4. Meron pang number 4 yan, Brad. Number 4. Ano bang attitude natin? Loving God. Ito po yung pinaka-conclusion natin. Loving God at the same time, loving our brethren also is a manifestation that we are not lying. Bakit? Basahin natin. Ready, go. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. And for he that loveth not his brother, of whom he hath not sinned, how can he love God, of whom he hath not sinned? Ulitin ko sa Tagalog. Ulitin ko. Ito ang attitude natin toward lying. Dahil ang ating topic natin ngayon, lie not one to another. Dahil tayo'y magkapatid kay Kristo, isa lang ating head, si Kristo. Nandito tayo sa church, ang ating head din, si Kristo sa Berean. And I am under shepherd. I'm just tasked by God to minister, to preach, to feed the flock. At tayo'y magmahalan sa isa't isa. At above all, let's first love God. Then at the same time, love our brethren. Bakit? Pag sinabi ko, mahal ko ang Diyos. Pastor, mahal ko ang Panginoon. Imagine mo. Panginoon na yan bakit hindi mo mahalin? Di ba? Pero pag dating naman sa pag-manifest, Brad, sis, meron tayong ganito, Brad. Meron tayong ganito, sis. Ganan. Halimbawa, may kaluluwa. Sabi ni Brother Parker, let's love a soul. Let's take care of a soul. Halimbawa, pagpunta natin doon next week, meron tayong something na pwedeng dadala doon. Pwede tayo, actually, kung merong availability ang lahat, pupuntahan natin, lahat po tayo, ma-encourage yung pastor na yon. Tapos, i-invite natin sa lipa. Pag-invite natin sa lipa, ma-encourage pa siya lalo. Imagine mo, there is that love that we showed sa mga taong nakita. So, hindi natin magsabi, mahal ko ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kaluluwa. Ang tawag doon, lying yun. Di ba? Minsan pa tayo makasama ng mga Bible study. Minsan lang tayo makasama ng mga ganitong gawain. Wala tayong support sa church kung anong masuporta natin sa gawain sa Mindoro. Pastor, mahal ko ang Panginoon. Baka pwede mo i-manifest yan sa ating brother sa Mindoro. Amen? Hindi naman ako nanghihingi, pero tama yan na application. Hindi tayo nagsisinungaling. Pag sinabi kong mahal ko ang Diyos, pero baka wala ka palang iabot doon, kahit kunti man lang. Kaya niyo po, kahit kunting piso man lang, para may abot doon, para mag-care doon sa pagkain, mag-care doon sa aking kapatid, kung ano mang kailangan nilang paggasolinaan, bigyan nila ng love gift, bigyan nilang, alam niyo po, kahit pwede tayo magpa-special offering tonight. Para doon sa Mindoro. At saka yung aking sinabi ko, yung mga brethren nating kaluluwa na bisitaan, like yung kaibigan ni Brother Parker. Sa next week na lang yun, bro. Pero unahin natin itong Friday. Kasi priority ito Priority. Let's make priority. So, ang ating brother sa Mindoro ay nangailangan mabuded. Sinabi niya sa akin? Hindi. Hindi niya sinabi sa akin. So, ang tawag doon, delikadesa. No? Mahirap din ako magsabi, diba? So, delikadesa, mabuded. Amen? So, tayo ang may part natin ang mag-manifest dahil una, hindi na dapat sabihin dahil brother natin siya No, brother natin siya. So any amount, mabutid, para sa Mindoro, gadalhin natin kasi sabi ng Bible, we are not lying. Hindi tayo nagsisinungaling. Kung sinabi natin, mahal ko ang Diyos, pero hindi tayo nag-show ng care sa ating brother na ating nakita, how much more ang Diyos na hindi nakikita. Kaya, let's manifest. Amen? Let's all stand. Then, meron pa ba yan, Brad, sa dulo? I-click nga. Baka meron pa. Ayan, wala na. So, tayo po yung magsitayo at mag-closing prayer.
Okay, then as we close, I'll also pray for the offering. Kung wala ngayon, dahil hindi kayo nakapaghanda, dahil nagulat kayo sa application, no? Ay, hindi man nagulat. Ang sabihin, parang bigla lang ba? Ay, you could send the amount to collector natin, brother, may GCash ka naman bro? Brother Bernie, yan. So, assistant na sa